Kasi nasa labas tayo, kanya ako bakit? Sabi nga lang, yung ano, yung verse mo nun. Revelation 3:20. Yung kung siya naman ang pumatok. Oo. Siya nyo kayo. Kaya? Revelation 3:20. Okay. Tayo, sabi nga, knocking It should be open. should be open. Palagi na tayo humihingi, no? Kaya kung siya naman kaya ang pumatok, pupuksan kaya natin siya. Yung kumakatok pagkaberean, yung nagsasara ng puso, Nicolaitan. Yung Nicolaitan, walang communion yan kay Christ kasi hindi magiging full word eh. Okay, iba naman. Sherin. Sabihin mo yung pamagat ng scribe report mo. Ang scribe report, pwede ring i-report yan. By the way, huwag kayo mag-report lang sa Bible lang. Di ba, may iba nagre-report sa Bible lang? Sikapin nyo, meron track, meron booklet. Hindi naman bawal ang Bible lang eh. Pero, masuyod natin yung basic. Munyo 2014. Sige, go. Summarize mo, summarize. Ay, pakinggan nyo yung nagre-report. Pakinggan nyo yung nagre-report. Ano? Lakasan mo. Lakasan mo, lakasan mo. Kapagat mo na. Gusto nila, yung 2,000. Bulong ka. Sige na. Ano nga ito eh? Sige na, lakasan mo. Sa Lakasan mo ha, lakasan mo. Pakinggan mo ha, ganyan. Ano? Tapos, yun nga po, yung training para, masahe yung bata para rin matulungan din yung magulang. Kunwari, kapag bawal yung kabubulan, Tama lang yung kumakanta, parang hinaharangan yung pwede ng dapat babasa. kung bata pa po, dapat yung training na po sila. Tapos, yung traditional, Yan yung traditional. yung pagtapos ng yung service, Kasi yung unang nagkakaroon sa sila. tapos na yung full meeting naman po, yung hindi lang lagi yung pastor yung Magkasalita. dapat sa sarili mo para mapaulat yung Amen. Ganda, no? So, yung scribe sa YouTube na mga video, pa-scribe natin madalas yung anak natin. Ha? Oo. Actually, kung araw-araw yan, magiging malakas ang sagap niyan. Mas lalawak Oo. yan. Okay, inuuna natin yung anak natin kasi ay sa sacrifice. Anak yung hinahandog natin sa Panginoon. Parang kay Abraham anda. Kung parang si Isaac parang masusunog, yan yung medyo may konting hirap sa training sa umpisa. Danjay. Parang po yung communion 2040. Pakinggan niyo. Ang communion ay intervention. Isang devotional time. At ito rin ang kailangan kasi ito ang gusto ng Diyos. At para masunod ang kanyang mga utos. Kasi kung hindi dahil sa kanyang mga utos. Kasi kung hindi dahil sa kanya Mabilis sinasulat ni Pep. Laman at dugo. Ito ang binayad niya para sa ating kapatawaran at kaligtasan. At ang simbahan naman, umaasa sa mga pastor. Ibig sabihin, walang matututunan ang mga tupa. Si Kristo ay nag-evangelize ng tao. At upang malaman ang baptism. Kasi ito ang requirement. Yung merong nakialam ng mabuti, ibig sabihin may pakinabang. At yung mga
At yung may nakialam na masama, walang pakinabang. Dahil hindi sa Diyos ang kaburihan. Amen. So kung tuloy-tuloy yan gabi-gabi, may anointing mangyari sa pamilya nyo. Kahit 3 lang kayo. Kahit tapos na yung 7 days unleavened bread, tuloy-tuloy na yan, spiritual na. Ang nasulat mo, may laman na. Oo. Oo nga, may laman. Kung ang gusto ko sabihin kung gabi-gabi, paano mangyari? Madedevelop siya. Magagamit nyo na sa linggo. Magagamit yung anak ninyo sa evangelization. Magdayo sa bahay, magpalakas ng ibang tao. Yan. Okay, Sister Shireen, last of the children. Ensin. Dapat ang camp meeting yan na puro sharing eh. Sige. Kailangan daw maglilibot daw tayo sa mga kabahayan. Kumanda na yung Pag-iiwan paliwanag. lang daw na kamusta ka na kapatid, kamusta na ang iyong personal devotional time interpretation. Yan kamusta na ang iyong pabasa report daily. Simpleng ganyan lang daw. Sabi daw sa atin, malaking kapangyarihan upang bisitahin daw natin. Bisitahin daw natin yung mga kabahayan para yung mga hindi pa po nakakarinig ng mga tinuturo dito, yung malaman din nila o kaya pag hindi nyo po siya dediretsohin yung sinabi nga ni Papa na papabasahin nyo lang sasabihin basahin nyo nga po ito tapos pong naintindihan nyo tapos pag di po naintindihan ikaw po yung mismo papaliwanag. So pwede nga kailangan nga daw yung iikot ka din sa mga kabahayan yung mga pamilya. So Pag nagawa niyo yan, medyo protektado niyo yan. Kasama ko. lumapit kay Lord, pumunta siya Yung kay maikutan lang. Lord, pumunta siya kay Lord. Bakit? Kailangan daw nilang na dumalo, di ba? Nang hingi daw ba ng tulong si Lord? Hindi, di ba? Pero basta yan daw ang gagawin. Bigyan mo lang daw siya ng assignment. Bigyan mo silang tayo. Ganito dapat ang tunay na pagmamahal at employee. Amen? Hindi contributor o paano sa pamilya natin, sa sarili natin. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos natin, masasaktan ka talaga. Tama yung sinabi ni Brother Jerry kanina. So, yung mga itong bagay, revelation, kaya wala pinag-uusapan na ayaw mo bang pag-usapan, nagagalit ka na hindi ka patunay na born again kung sino man sa inyo ang naiinig. Mahaba report niya. Kung nakikita mo na, so bawat isa sa atin, bawat pamilya, pwede kayo mag-share sa ibang convention. Tradition na mystery. Alam nyo ba, hindi yan ang kompletong feeding, full feeding. Ang full feeding niyan ang nangyayari sa church ngayon. Umaasa na lang sa pastor. Meron tayong tungkod. Yung tungkod nga sinasabi yun, yung umaalalay sa atin. Parang yun nga yung salita ng Diyos na umaalalay sa atin sa bawat ginagawa natin. Meron din guidance ang progressive ministry. Yung scribe darating by the week. Alam ninyo ang mga instruction, ito progressive. Ang pagsamba na pagtitipon, hindi bahagi lang yan. Pastor ang manggagawa. Kailangan makita nyo ang pagkakaiba ng 7 weeks. Si Eliezer yan yung katulad ng mga taga-Berean, kaya nyo na. Yung mga taga-Berean na, yung mga matagal na po sa mensahe ng Diyos, kaya na nga natin itong kontrolin, kaya na po natin mag-ikot sa mga kabahayan sa ibang convention. Kay fellowship pala. Araw at gabi, sinusuri nila, bakinig. By the way, ano ang nawawala sa inyo? Bala to, community. Sige na, tama na. So, okay.
Mga nanay ng tahanan. By the way, may sabihin ako. Ang pagkukunan nyo na report, scribe sa video, sa preaching, no? Dapat sa preaching, ang anak natin na uutusan natin mag-scribe, tapos tingilin natin, anak, ano yung preach? Oh. Ano yung preach ni pastor? Report mo sa akin. Kahit overseas, pwede mo singilin, no? Kunwari, nagtatrabaho sa malayong anak nyo. Anak, makinig ka sa ganyan, sa broadcast or what, then, report mo sa akin yung napakinggan mo. Yun. Ngayon, yung tracts, anak, basahin mo tong tracts, ano yung, buksan mo yung talata sa Bible, ano yung naunawaan mo? Yan. Yung booklet, pinaka-basic, pinaka-simple eh. Yung booklet, sa sermon ni Barbanam, parang yung pinakinggan lang sa akin, nagpapaliwanag si Barbanam ng buhay-buhay. Kahit yun lang muna ikwento ng bata, may anointing na yan. Pero huwag kayo titigil dyan. Kumpletohin nyo hanggang ano nyo yung ibang mga topic. Okay. Sinong magulang ng tahanan? Unahin natin dito. Dito mo lang, dalawa. Dalawa mo lang, dalawa. Okay, sister. Yung galing sa tracks, ha? Okay. Emphasize this year, the family and the church. The family excites in the Lord's Supper regulation as how God gives commandments for the Passover, converted by Christ into the Lord's Supper, to be done in every household once a year. 1 Corinthians 5:7. The rich ruler. Oh. Therefore, behold, Stephen, that you may be in your love, as you are unleavened, for even Christ our Passover sacrificed for us. Therefore, let us keep the faith not with old leaven, neither with leaven of quality and leaven, Sila. but with Dapat sunapay na Sige. Proverbs 22:6. Bring up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay. Itong palang, itong mga kumuli na ito sa pamilya, sa bahay, maganda pala ito para sa mga pamilya. Yun, tama yun. Dahil papalapit Amen. ng mga bata, lalo Amen. natin sila sa salita ng Diyos. Maganda pala ito sa loob ng bahay. Amen, tama yun. Sa loob ng bahay. Ngayon, Yun talaga ang ano natin, ginagawa. Oo, ngayon, paano yan sa loved ones mo? Oh my God. Oh my God. Brother Francis, paano natin ma-explain sa loved ones niya? Sasagutin ko lang mabilis. If you still have leverage, ano yung leverage? They get support from you. They live under your roof. You still give them shelter or what? Or need. Yan ang leverage. Number 2, hindi leverage. Respect. Kahit na they are the one giving you the money, supporting you, but they respect you because you are their parent, your elder, or what. My son said, okay, I will respect your religion, respect us also. That's what they said. So, I don't know. And besides, they're too busy, you know. They have no time for going to church. Anyway, let me explain a little. Mamaya siguro hahabaan ko. Mabilis lang ako ngayon, ha. Ang training sa pamilya, kung may PTA training, no, dapat ang mentality natin, kung ano yung nasa Bible is, anak, susunod ka sa akin because I am your parent, not because gusto mo lang sumunod. Ang nangyari kasi sa mga magulang ngayon, inaamo-amo yung anak. Anak, sige na, sige na. Sumunod ka na. Naku, wala na ng otoridad yung magulang. So, maliit pa lang, matigas na yung ulo. Merong ganun. So, when you talk of respect, kahit na they don't believe your religion, they will just report. You're not commanding them to change their belief, eh. Just telling them to report. Iba yung reporting, just doing it. Anak, abutin mo sa akin yung libro. Yan, mga ganyan. Anak, basahin mo nga. Ano sabi dyan? It doesn't mean he believes that. That is respect. That is obedience.
O, kailangan pa maintindihan niya yan. Ibig sabihin, hindi talaga naabot. Yung tunay na respect kasi, they will not question ano ipapagawa mo. Total, hindi mo naman binabago yung paniniwala, hindi mo inuutusan, hindi mo inuutusan ang paniwala nila. Ang inuutos mo lang, report. When you ask your children to report, hindi mo dinodomina yung paniwala nila. Ang domina mo lang is yung physical na gagawin nila. Like, pareho na rin yan sa brushing your teeth, no? Shining your shoes, o going to school, mga ganyan. Pinipilit na magulang ang bata dyan. Kasi alam nilang mabuti. Spiritually, masigit pa. It's just the same, okay? Okay, so, maikling sagot, mamaya natin detalye, no? Iba muna. Sister Lina. Lila. Lita, ano naman? Dugtong sa kanya. The family Paano and the kumawak? church. In the first family of Adam, the original reproduction by the spoken word is not by some avalistic language, power of will to raise up a human form from the ground, though it exists, but it's the resurrecting power of the progressive word, spoken, message of the hour, required in each family member. Matthew 4:4. 4:4. Man shall not eat bread alone, but by the word of the mouth of God. Sige, basta rin. 4:4. Yan yung laman nun. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, Amen. but by every word of that proceeded out of the mouth of Of the God. mouth. Yan. Okay? Yan yung ano mo, yan yung topic mo. In like manner, whether the child likes it or not, the parents will force the child to do certain things that are indispensable for his failure, like eating, brushing, sleeping on time, and other disciplines in life. The ground now represents our aging, dying, corrupted body, the spiritual grave added. Matthew 16:18. Anak of Revelation yan. And I say, Peter. and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Spiritual resurrection by the word. Yan, 5:24. O, buklat din kayo. Sa bahay, maganda may interaction na ganyan. Pabuklat natin yung anak natin. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from the death unto life. Would enable our spirits to be one with Lord, though still in this mortal body, through revelation. Ephesians 17. One 17. Basic bata dito. That the God Pwede kayo of our basahin. Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. For the cause, I call the prisoner of Jesus Christ for your Gentiles. If you have heard in the dispensation of the grace of God given me to you afterwards,
how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote for a new word. Sa panahon na ngayon, siyempre yung mga bata, ulo. Kaya kailangan talaga pala, idaan ba natin sa, takutin ba natin, o idaan natin sa malumay na salita, kung saan sila mahina, doon natin kunin yung ano nila, kahinaan. Dahil pag idaan lang natin sila sa mahinang salita, tapos alam nila na pag ginamo sa mahinang salita, kung gusto nilang maayaw, kung gusto nilang sumunod, saan magawa. So pag idaan mo sa mag-isip ng salita, kung matakot sila, ganun din. Di sa amin, pag ako nagsalita, di ba ako nagsalita sa amin? Therefore, Egypt will not pass over the household that held the spiritual life, sacrifice a daily good report for each of their family members. John 6:54. Sabi nga dito na sa ating sa Passover, gagawin ng bawat sa household, ngayong daily pabasa, na mag-report tayo yung self-grouping na yung ginagawa natin ito, na makakapag-ulat sa ating spiritual. At hindi lang sa spiritual, sa pamilya natin, sa tahanan natin. Na nararamdaman ko na pinapasalamatan ko talaga na nagkaroon tayo ng hukum ministry at hukum training dahil ang tagal. Kasi kung hindi talagang ko si Dan J. Dahil nga, siyempre, ikaw na lang kasama namin sa bahay. Diba na, ikaw na lang. Ikaw na lang ang kasama. Kaya nga, ang hirap. Kung hindi kami nakaganito, at least pag sinabihan mo na siya ngayon, mahirap man mag-oo, pero May improvement. Oo, may improvement. Precision yan. Yun. Unti-unti. Marami nagre-report na improvement. May problem. Hindi naman Kaya, pintahan. sabi nga, itong daily pabasa, Maliban yung galit sa atin. Ng cell group, magliligtas sa Kahit atin. may improvement, di aminin. Magliligtas sa atin talaga. Yun. Kaya salamat. Okay. Sige. Sister Marivic, shortcut shortcut sabihin mo yung verse, sabihin mo yung tracks, tapos ano yung sinofocus niya. Pwede nyo pakita rin sa kapatiran yung tracks. Di ba nakalagay na dito yung sinasabi, Brother Francis? Hindi na ba sa akin? Pwede yung basahin, pwedeng hindi. Pwede mo nga i-summarize Pwedeng straight to the point. Naintindihan mo sa isang line dyan, dalawang line. Pwedeng ibang line na mula sa binasa nila. Sa ganito yung Pakinggan niya. May, yung tracks, lagi niyo ipakita ng ganyan yung tracks. Okay. Union 2008. Ito yung sa second. Napusuhan ko na kasi itong second, this year, the family and the church. Sarap pakinggan, no? Family and the church. Pagka nararamdaman mo yun, pag nararamdaman mo the family and the church, yung parang antimano, nagkakaroon ka na ng ideya kung paano mag-unite yung family and the church. Unity. Oo. Pamilya. Yeah, tama. Kasi alam naman, lalo na sa panahon ngayon, alamin tayo sa family and the church. Yes. Palagi tayo nakakonsentrate, kaya ako nabibless ko lang Mr. Sylvia and Brother Dan na yun talagang nakita ko rin yung focus nila ngayon. Family and the church. I-connect natin. Yeah. Ilang pang visitation pa. Napakasarap sa panahon natin ngayon na natututukan natin yung pamilya. Para alam naman natin napakalakas ng demonyo sa mundo ito. Alam naman natin siyang nag-ahari. Siyang hari sa mundo ito. Dahil andyan na yung mga gadget niya. Ginamit niya yung mga internet, yung mga games, andyan na lahat. Pornography, andyan na lahat. Kaya, sinabi, family and the church, talagang napakasarap pakinggan, mga kapatid. Yung focus, kailangan mag-focus tayo sa family and the church. Diba sabi yung agawin natin sila Amen. sa apoy. Intervention yan. Intervention. Amen. Kaya kailangan ang exercise. Sa bunga ba yun? Sa bunga ng apoy? Ay, Sa bunga ng impyerno. Ay, sa bunga ng impyerno. Gawin mo sila. Yun, kasi papasok na yun doon Oo. James 5:9. Kaya kanina, actually, Elijah, sinasama siya doon. Okay naman, pero para sa akin, wala siyang makukuha doon.
Kasi yung doon, puro ano lang eh. Di family and a church. Hindi. No, family And the church. Yeah. May exercise ko lang ako po dahil Yeah. I will not try but I'll do it. Yan. Kung may Hawken Community 2008, pwede nyo sundan sa sabi niya. So, continuation Pang po ilang ito line? ng the family and the church. Uy! Sa akin po yung 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. 7 to 8. Inabala ko na yan. Sabi dito, poured out therefore The old leaven, that and ye may remain be the new unleavened, as ye are unleavened, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with old Old leaven, leaven. neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and fruit. truth. So dito, kanina, nakuha ko yung sinabi ni Brother Francis na bakit? Kasi madalas lang, mapag-aralan natin yung may libadura at saka yung wala. O, it is referring for, for the word yung, ang pagkaintindi ko dito, yung may libadura, it is referring for the world. At yung walang libadura is referring for the word. Ibig sabihin, yung may libadura kasi maraming paanda, maganda sa paningin. Alam naman natin na tinitira tayo ng Satan sa mga senses natin. Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. So, ang gusto naman ng Panginoon, yung ating laman ay mamatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam naman natin na ang power ng God sa atin, ito yung mahubog tayo at mababad tayo sa salita ng Diyos. Dahil nandyan yung power. So kaya, kung titingnan natin, talagang pasok na pasok dito yung community kasi meron tayong mga training, kumbaga sundalo ng Panginoon. Alam natin, kung may kalabang tayo, alam natin kung paano sila labanan kasi, kumbaga, hayag sa atin yung gawa ng laman. So paano natin lalabanan kung wala nga naman tayong mga training, kung kulang tayo sa kaalaman. So ibig sabihin, kaya kailangan natin ang word kasi, kumbaga sa kalaban natin si Satanas, dapat kargado tayo ng ng salita ng Diyos. Dapat pag pinutukan tayo ni Satan, kailangan pag pumutok tayo, yung mas yung natin, putok. Oo, kontra. Oo. Paglaban. So yun, alam naman natin na sabi nga dito si Satan nga is, lang naman siya is like roaring lion, looking someone to devour. Diba? So, tayo, kung makikita nga natin dito, sabi ko kaya pala, I am talking with my old life, kasi ako dati akong worldly. Kumbaga, ang lakas ko talaga na ginagamit. Yung alam ko dati, kailangan excited Sariling ako sa diskarte. mga bagay, ambition man yan, vision man, lahat ng bagay na nagpapasaya sa akin. Pero nung napunta po ako sa mensahe, lalo na nung napunta po ako sa Berean, talaga nagkaroon po ako ng struggle pagdating between my flesh and my spirit. At nararanasan ko rin yung kasama ko yung mga kaibigan ko na ito dati ang ginagawa, dati ko namang gusto yun. Pero ngayon, kumbaga sa pagkain, wala nang panlasa, hindi ka na excited. So makikita mo yung pagkain na may libadura, na sarap yung iba. Ikaw okay ka na sa walang Oo, ako, okay na po ako sa walang, sa walang Libadura. Hindi mo na talaga mai-enjoy, honestly speaking. Pwede kang matabangan. Matabangan ka sa sanlibutan. Hindi na. Makasama mo man sila. Yan ang tamang meaning ng tabang. Ayaw mo na gawin. At alam mo, the Holy Spirit is within you. Alam kong, the Holy Spirit is within me dahil, yung spirit ko halimbawa, nakita ko na ito ang ginagawa nila. Nagaano ang spirit ko yung parang nag-grieve. Oo, di ba? Nag-grieve yung Holy Spirit. Kaya kanina nung sinabi ni Brother Francis yun, kagaya ngayon, meron akong struggle sa laman. So sinabi ni Brother Francis yun, so kumbaga, parang nagliwanag sa akin na, kaya pala, ito pala yun. Dahil lalo na ngayon, puspusan talaga yung training natin pagdating sa mga bagay. Tanong bulong In fact, sinig. kami dati ni Tanong bulong si Tulong si Brother Francis sa amin, pero yung Tatanong mo sa Shereen Akbay. yung application, hindi namin masyadong nagagawa. Pero ngayon, mas nagagawa namin kasi andito tayo, may magkakampi tayo eh. Marami tayo, kumbaga nagtuturuan, nagpapalakasan. Kaya talagang yung flesh, talagang unti-unting pinapatay.
Real po yun. Amen. May tanong daw. Na-overcome mo na daw ba yung Not really. But, Kailangan natin tulong ng isa't isa. kailangan ka action. Pero, by the grace of God, at least naiintindihan ko kung ano ay nangyayari sa akin. At alam ko naman na nandito naman ako By sa salita. sharing. So, Bayan na sharing, tas tapos diba? Sabi nga doon sa preaching ni Brother Branham, no matter what happened to us, we say the word. Kailangan yung sacrifice ni God sa makaranas tayo. By the way, meron mo nang sasabihin bago si Berdan, no? Yung sinabi ni Sister Maribik na tabang na siya sa sanlibutan. Ang unleavened bread pala, hindi lang matabang na pigil ka sa sanlibutan. Parang wala ka ine-enjoy. Katagalan, tatabangan ka na rin sa sanlibutan. Pag ikaw naging unleavened bread, ikaw hindi na si Kristo, hindi lang yung salita, ikaw na, naging ikaw ang tinapay na walang libadura. At ibang tao naman ang kakain mula sa'yo. Makikita sa'yo, bakit ganyan buhay mo? Magtatanong. Napaka-boring naman, bakit wala kayong ganyang excitement? Puro na lang kayo word, pero hindi kayo nainip sa word. Pero tabang na kayo sa sanlibutan. Kayo na ang tinabangan sa sanlibutan. Okay? O sige, Berdan. Sa Lord's Supper, yung O, tignan niyo yung tracks ng Lord's Supper para masabi kayo. shadow. Exhort one another. Sabi dito, na huwag nating kabayaan ang ating pagsakatito. Nating pabayaan. Gaya ng ugali ng iba. Kundi, mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So, kahit din shadow, no? Ayun, 10:25. 10:25. Oh. 25. So, kahit din shadow, yung gusto ko pong bigyan ng yung tipo sa ginawa ni Kristo na paghihirap, hindi po katulad ng iba yung ginagawa din ng tipo ng paghihirap ni Kristo ay ginaya nila, no? Pinasaan nila ang cross, nagpalaspas sila. So, hindi po yan ang tunay na type ng shadow para kay Kristo, na nanggaling kay Kristo. Amen. Kundi yan ang type in shadow sa mga Nicolaitan spirit. Makikita natin yung ugali ng mga Nicolaitan spirit na inaakala nilang tama, subalit mali pala sa paningin ng Diyos. So, ang sinabi po ng Biblia ay huwag nating pabayaan, sabi niya, ang ating pagkakatipon. Sabi niya, Ito yun. so ito minsan ang Ito yun. mahirap Huwag na pabayaan. ginagawa ng mga Christian, no? Na para bang minsan napapagod sila sa pagkakapagdalo, napapagod. Boring yun. Parang Boring sila. bang pag gusto, may dahilan. Ang gusto may paraan, pero pag hindi gusto, may dahilan. So, nawala dito yung type in shadow, no, sa paghihirap, sa pagsakripisyo. Pero kung sabi niya dito, sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay ang tao sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. No? Minsan, parang inalis natin yung katuwiran na yan, yung para bang ginawa nating kamangmangan ang salita. Kasi, di ba, talagang obligasyon talaga natin, kung mahal natin ang Panginoon, talagang obliga tayo na mag-attend sa gawain sa tuwing Sunday, di ba? So, minsan, yun po ang ina-attack ng kaaway sa atin. Minsan, gusto ng kaaway, bibigyan ka ng obligasyon sa ibang bagay sa araw na yan, hindi ka hindi ka makapag-attend, bibigyan ka ng obligasyon na, kikita ako ngayong araw na ito. Hindi mo na ako magsimba, total. Naunawain naman ng Diyos eh. So, naalis na doon yung pag-serve natin, yung pagsakripisyo, no? Linggo, hindi ka kikita. Dahil wala ka sa hanap buhay, no? So, kailangan ng linggo, kung talagang makuha natin yung type of shadow ng Panginoon, sacrifice mo yung linggo. Labanan mo yung kaaway na
Tsaka yung, alam yung may pakinabang, alam mo na minsan, ninanamnam ko yung araw ng linggo, no? So, ninanamnam ko yan, sabi ko, hindi ako lalabas ng sa araw na yan. Kasi, alam niyo po, Pastor, ako, pagkatapos ng church, pagkaparada ko sa bahay, pag-uwi namin sa bahay, bababa na sila ako, diretso na ako sa pilahan, pipila ako. Dahil kumbaga parang nanginayan ba ako na, kita ako, nanginayan ako. Pero alam mo yung nangyari? Napagod ako. Naramdaman ko yung kapagalan. Pero sabi ko, nung one time na sabi ko, subukan kong pagkatapos ng church. Kaya ako, hindi ako lalabas. Tapos magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Naramdaman ko yung kasiglahan, yung kainaman sa katawan natin na parang ang sarap ang pakiramdam. So pakinabang ko, yung sakripisyo na kailangan, yung araw ng pagtitipon ay kailangan huwag natin kaligtaan. Pakinabang yung bagay nito sapagkat hindi lamang sa sarili mong katawan, kundi sa pamilya. Kasi sabi niya dito, magpira-piraso, sabi niya dito, sa isa't isa, mag-aralan kayo, mag-aralan kayo sa isa't isa, lalo na kung namamalat ninyo na malapit na ang araw. Hindi ba po? Pakinabang ngayon sa ating buhay, hindi lang sa isang sarili, kundi pati sa pamilya, pakinabang. At hindi lang sa pamilya, sa church, pakinabang. Malaking pakinabang po dahil mismo mga kapatiran sa church, nabibless sila na ang pamilyang ito o ang taong ito ay nandiyan lagi. Ako nabibless po ako kay Brother Rene. No? Dahil sinasacrifice ni Brother Rene yung pagkakataon niya. Sa tuwing may gawain, na kahit meron siyang trabaho. Ang layo yun, nabalik siya hanggang dito. Oo, tama. Ako tinitingnan ko yung panibasa. Yung sinceridad siya, mayroon siya talagang... Sila pamilya. Oo, mayroon siyang talagang nakikitang tagumpay na para bang nakita niya na magkakaroon ito ng bunga. Kahit magubos ng pera, no? Kahit na magubos siya ng pera. Nakita ko nga. Nabalik ako kay Brother May, kanya sinisikap ko rin na sana'y magiging ganun din po sana. Kaya lang, sayang, Pero, wala siyang training. Isa lang ang aking Wala pong, hukom. isa lang ang aking masasabi dito na pinakamaganda po, ma-bless ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Di ba? Ang pinakamagandang gawin ng tao, ma-bless ang Panginoon. Matuwa ang Panginoon sa atin. At yun po ang huwag nating kalimutan. Sa buhay ngayon, lalo na sabi dito, ay malapit na ang araw. So, ngayon pa, no? Kung kailan malapit na ang araw ng hindi ka mag-attend sa araw-araw, makompromise ka. No? Pag nag-absent ka ng mga araw, makompromise ka. Gusto ko lang mag-comment, maikli lang ha. Walang babanggitin tao. Ibig sabihin, hindi lang isang tao to. Maraming tao ang nagsasakripisyo. Okay. At pinagpapala sila ng Diyos. Yes. Ngayon, may binanggit ka, yung sakdal na kalooban ng Diyos. Meron kasing sakripisyo, hindi bere yan. Halimbawa, yung ibang pabasa ron. Oh. So, from mababaw to malalim ng mga churches, kahit end-time churches, may mga taong nagsasakripisyo. Pero kung hindi ka bere yan, magiging ang sakripisyo mo napupunta lang sa mababaliwala. Mababaliwala. Parang si Cain. Naghirap din siya eh. Pero hindi siya sumunod sa instruction. Ang instruction ng Diyos, siyempre instruction ng Diyos yung maging bere yan eh. Sa Bible eh. Ngayon, kung hindi ka sumunod sa instruction, yung pagpapala mo nasa hanggang material, physical na lang. Pero pagdating sa spiritual, may malaki kang utang sa Diyos. May malaki kang utang sa Diyos. Pwede ka pagpalain sa laman, ha? Pwede ka pagpalain sa katawan at sa material. Pero yung spiritual na pagpapala, ibang story yan. Minsan, yung mga pinagpapala sa spiritual, mas konti pa ngayon natatanggap niyang ano eh. Natatanggap niyang physical na pagpapala eh. Mas malakas sumahod yung mga tahip. Okay. O sige, bibigay ko na kay Bar Aaron ng pagre-report. Ako naman, i-report ko naman, communion pa rin. Nakita ko yung communion, yung difference natin ngayon. Oh. Yung nangyayari, bakit tayo mayroong communion. Alam niyo ba ang communion nag-umpisa kay Lalo? Pinakita ito kay Abraham at kay Melchizedek. Bakit sila nagkaroon ng communion? Tanong, di ba?
tingnan ninyo, si Melchizedek at saka si Abraham. Si Abraham, nung nag-communion sila, nakipaglaban si Abraham sa 5 harian. Naipanalo ni Abraham yung 5 harian. Kaya nung nakita niya si Melchizedek, nag-report siya kay Melchizedek at naghain si Melchizedek sa kanya ng alak at tinapay. Yun ay so, ibig sabihin, ang communion na sinasabi ni Brother Francis, karagdagan naman ito. Bakit? Kasi nag-communion sila dahil the battle is over. Kasi ninyo, the battle is over sa panahon ni Abraham. Yan is 14 yan. Pero pagdating kay Kristo, sa Matthew 26, nag-communion din sila. Naghain din si Jesus Christ ng alak at tinapay. For what? Because the battle is over. So, ibig sabihin, from Abraham to Jesus Christ, nagkaroon ng battle. No? Ibig sabihin, type in shadow ito. Ito rin tayo. Kaya bakit tayo nagkakaroon ng communion? Dahil meron din tayong battle. Pero meron tayong magiging. Yun. Battle. Kaya ito yung napapagtagumpay natin ngayon. Kaya tayo po, ibig sabihin, ang communion pala, yung ginagawa natin na yan, ay celebration. Kaya pala tinawag ito. Celebration natin yan sa battle natin. Yes. No? Okay, sige. Doon lang ako. Okay, bago tayo dumako sa question answer at aralan, i-close natin sa prayer ang cell group. That means to say, sa inyong pamilya, tahanan, may opening and closing prayer kayo. Pabasa lang yan, ha? Pagtapos ng pabasa, report, then, pwede kayo gumawa pa ng iba. Manood kayo ng video, ng message, mag-Bible study kayo, okay? Mag-question answer kayo. Maraming pwedeng gawin, okay? So, ngayon, magka-close tayo. Let's hold hands again. Ituro nyo to sa pamilya, no? At I request Brother Armin, give us a closing prayer for our communion and cell grouping. Then, so we can proceed to other parts. Pikit natin yung mata natin. Aming communion ito. Pwede mo takpan mo na lang. Napakahalagang bagay na ito. Salamat po sa binibigay niyong kasigasligan upang mag-aral sa inyong salita, Panginoon. Lalo pag kasama namin ang aming pamilya, aming mga anak. Kaya tunay na sasabihin kong napakasustansya ito bilang pagkaing espiritual. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong paglilingap sa amin at ang pagsisikap mo sa amin bilang isang pamilya. Lord, salamat po sa gabi ito na ganap namin po itong isang communion na ito upang lalo yung maramdaman ang iyong espiritu at yung kalakasan na namin ma-receive ang iyong pagpapala sa aming buhay. Spiritual man yan at material. Kaya Lord, salamat po. Ito nga ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen.